Hello Capricorn, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Capricorn? Resilience. Ang ganda, 'di ba? Colorful. Kasi may swerteng darating sa iyo. Pinapalakas ng mystical card ang loob mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Five of Pentacles, the Hermit, Queen of Wands. Ang ilang Capricorn, naghahanap ka ng clarity o kaya katotohanan dahil sa ang ilan sa inyo, meron kang mahirap na sitwasyon na dinaranas. Dalawang cards na yung nagsasabi na gusto mo talaga makahanap ng sagot o kaya lunas sa problema na pinagdaraanan. At ang advice ng cards ay magtiwala ka sa talas ng pakiramdam mo at saka mahanap mo yung solusyon sa mundong ginagalawan. Ang ilan sa inyo sa career, nawalan ka ng trabaho. Ang ilan naman, napapansin mo na lumalaki yung mga hiniram mong finansyal. At ang advice ng mga cards para sa career, kung gusto mo ng pagbabago, ito na yung tamang panahon para yung magkaroon ka ng strategy. Hindi lang yung ambisyon na ma-promote ka, lumaki yung sweldo mo, kundi pakitaan mo na alam mo yung ginagawa mo. Sa business man yan or career, ipakita mo na kakaiba kapag ikaw yung gumawa or galing sa iyo. Sa mga nasa relationship, dumadaan talaga sa painful na situation. Pero ang advice ng mga cards, yung mga nangyayari sa inyo ay yun yung nagpapatunay na dapat patatagin pa ang relasyon. At sa mga nasa relationship, ang advice pa ay kailangan maging maingat sa pagdedesisyon at saka maging patient. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, kahit na nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, alam mo kung paano dumistansya at saka alam mo din kung paano magiging passionate at maibalik ang saya ng relasyon. Ito naman yung advice na gemstone, citrine. Marami itong meaning at isa dito ay ito ay happy stone. Kasi kapag papanatilihin mo na maging positibo, yun yung magpapa-attract sa wealth, abundance. Matutulungan mo din yung sarili mo na i-manifest yung ma-achieve yung mga goals mo. At kung mapapansin mo yung mga cards ay binibigyan ka ng pag-asa na pagkatapos nitong problema mo ay merong magandang dulot sa buhay mo na positive. Enlightenment. Base sa booklet, mas mag-focus ka sa mga material na bagay. Na libangin ang sarili at saka yung magkaroon ng kausap na kahit hindi mo sinasabi yung problem mo. Nakaka-release din naman kasi yun ng pagod at worries. Sa mga single, nakadalawang cards ka na kesa hanapin mo yung kapayapaan sa ibang tao, simulan mo sa sarili mo. Sa mga ilang single, kung hindi ka seryoso sa relasyon, magpakatotoo sa sarili at saka sa kapwa. Kasi makakamit ka ng potential person na hindi basta-basta bumibitaw. Knight of Cups, Five of Swords at Knight of Pentacles. Enlightenment nga talaga yung kailangan mo dito kasi napaka-obvious na may dalawang person na pinagtatalunan yung kung kanino ka mapupunta.
anuman ang gender mo. Sa financial, ang advice ng mga cards, huwag ka mag-i-invest nang hindi mo talaga buong naiintindihan lahat. Ang ilang Capricorn kasi, yung kahinaan ay yung mahina sa pagdesisyon patungkol sa financial, kaya naluloko ka. At ang advice ng mga cards ay huwag padala sa emosyon. Kasi lahat naman ng kita natin, pinaghihirapan natin yan, unti-unti. Walang mabilis sa nakita. Sa mga single, may potential person kang makikilala. 2 cards na yung nagsasabi niyan, na itong person na ito ay loyal at saka napaka-loving na person. Kaya lang, ang ilang single ay nananatili ka pa rin sa ibang person na akala mo yun yung magbibigay ng happiness sa iyo. At ang advice ng mga cards ay umiwas sa toxic or unhealthy na person or relasyon. At sa ilang single, may potential person na nagkakagusto sa iyo, kaya lang hindi pa niya kaya na sabihin sa iyo yung totoong nararamdaman niya dahil na rin sa alam niya na magiging mailap ka sa kanya. Ang ilan naman na nasa relationship ay yung relasyon nyo mas magkakaroon ng intimacy at saka yung mas titibay yung connection nyo ng person mo. May posibilidad na ang ilan sa inyo dahil sa yung person mo nga ay seryoso sa iyo, magpapakasal kayo. At para naman sa ilan na nasa relationship, ang advice ng mga cards, piliin mo naman yung mga sasabihin mo sa person mo. Huwag yung masyadong masakit. Importante yung respeto sa isa't isa sa relationship. Itong milky quartz, ang ibig sabihin, kailangan mong mag-slow down at saka isipin mo muna yung sasabihin mo bago mo bibitawan. At saka binibigyan ka rin ng advice na i-let go na yung mga hindi naman importanteng sitwasyon sa buhay mo. Connected din yung bato, diba? At saka guys, ang advice para sa mga nasa relationship, diba piliin mo nga yung sasabihin mo at saka magkaroon ng equality at honesty sa relationship. Alamin muna natin itong mystical card na surrender. Ang ibig sabihin naman nito ay emotional healing at saka growth. Katulad din na sinabi ng milky quartz na i-let go mo na yung mga bagay na hindi mo na makokontrol. At saka ang ilan sa inyo, ituloy ko lang guys, na nasa relationship, paunti-unti yung progress ng relationship nyo ng person mo. Hindi mo pa maramdaman na meron bang patutunguhan o wala. Pero pareho kayo nag-iisip ng person mo kung kayo na ba talaga yung para sa isa't isa. Nakadalawang cards ka na ang ilan sa inyo dun talaga yung patungo sa kasalan or magsasama na. Six of Cups, Three of Swords, at Queen of Pentacles. Meron kang experience sa nakaraan na kailangan mo nang mag-heal at mag-move forward. Kailangan mong kumprontahin yung issue, lalo na sa mga mahirap na iproseso sa isip mo or emosyon, na dapat magkaroon na ng closure at saka kapayapaan. Ang ilan sa inyo nagkaroon ng betrayal or panlilinlang ang relationship or yung person na close sa iyo. Sa health, ang advice ng mga cards ay pangalagaan yung katawan at saka ang isip. Ang ilan sa inyo, hindi naman yung kalusugan mo yung may problem, kundi yung mga tao or sitwasyon sa paligid mo.
Sa health naman, ang ilan sa inyo, meron kang health problem pero maraming pagbabagong mangyayari na magiging pabor sa kalusugan mo. Sa mga single, ang ilan sa inyo nagkaroon ng painful breakup at hindi mo ito makalimutan. Ang ilan naman sa inyo, wala ka ng feeling sa past. Kaya lang yung trauma, yun yung nananatili sa puso mo. Kaya ang ilang single, nagiging mapili ka na sa pakikipagrelasyon. Pero kahit hindi mo inaasahan, meron pa rin talagang potential person na darating sa buhay mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, maganda yung bond ng relasyon or ng pamilya. Pero hindi naman talaga lahat ay perfect. Kasi ang ilan nagkakaroon ng seryosong problema. Ito naman yung advice ng gemstone, opal. Ang ibig sabihin nito ay love, passion, loyalty, at faithfulness. Ituloy ko lang guys diba sabi nga ng gemstone ay loyalty. Naka-2 cards ka na meron talagang person na romantic at marunong mangalaga sa relasyon. Kaya nagiging solid ang relationship. Itong bottom of the deck na 8 of Swords, ang ibig sabihin may sitwasyon na stuck ka o kaya yung napipilitan kang gawin. At ang advice ng cards, kung nasa tamang edad ka na, sundin mo kung ano yung tingin mong nararapat sa iyo. Itong Ace of Cups naman ay may mga hindi ka inaasahan na darating sa buhay mo na magpapabago sa isip mo at saka nararamdaman. Itong Four of Swords naman, pinapahiwatig na ang ilan sa inyo nagkakaroon ka talaga ng problem sa relasyon. Connected pa rin itong mga cards na maybe may mga gustong mangyari yung person mo na hindi ka sang-ayon. At ang advice ng mga cards ay suriin kung ano ba yung mga problema na dumarating sa buhay mo. At saka para sa ilan na nasa relationship ay huwag kang mag-give up. Kailangan mo makipag-communicate sa person mo para mabago yung cycle na ayaw mo. Para malalaman mo kung ano yung dapat mong piliin, yung sarili mo ba or ang relasyon. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. I am blessed and loved. Affirm. The universe is sending you a partner who will spoil you with respect, loyalty, honesty, affection, and unconditional love. Say yes if you are ready. 555. Things are changing fast for you because you're being guided to enter the next level of your growth. Welcome the new energy and be patient with yourself. Type yes if you are ready.